Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi saan man namin kayong parte ng mundo abutan. Ang inyo po mapapanood ngayon ay puro katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kami po sa United People's Initiative ay naniniwala na ang mga may kapangyarihan ay hindi makakapagmalabis kung ang ating mamamayan ay maalam sa kaganapan sa kanilang paligid. Ano po? Ngayon po sa episode 4 ng Talakayan ng Taong Bayan ay pag-uusapan natin ang Oil Deregulation Law. Ito po ba ay dapat amyendahan, dapat nang i-repeal, dapat nang baguhin at pag-usapan po natin ang epekto ng mga action or inaction na ginawa ng ating pamahalaan to address the issue. Yung pong epekto ng sabi po ng iba, walang aksyon ang ating pamahalaan. Sabi naman ng iba, meron pero hindi kompleto. Ano po? Nagbawas nga po ng tax pero sa kerosene. Hindi naman po tumatakbo yung sasakyan ng mga kotse, yung mga jeep at mga bus sa kerosene. Kaya hindi nila ma-feel yung pagtanggal ng tax doon at yung ginagawa ay dinadaan sa ayuda din, ayuda doon. Yung po ba ay maganda para sa ating ekonomiya? Pakinggan po ninyo ang ating mga batikang guest resource speakers sa araw na ito para mas maunawaan natin yung kaganapan. Ano po? Ang ating pong host sa episode 4 ay wala pong iba kundi si Ginoong John Rania. Magandang hapon ho sa ating lahat. Pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa napakataas na presyo ng gasolina at diesel at iba pang oil products. Ang ating guest po ngayon ay ang ating kaibigan, former DOE Secretary Alfonso Alcusi. At ang kasama din natin ngayon ay isang economist, si Ma'am Cora Guidote. She's a CPA and business executive. And our good friend, Major General Romy Pukis. He's a retired Major General of the Philippine Air Force with extensive experience in military operations, aviation, and leadership. He was previously the commander of the 2nd Air Division Wing, and of course, his advocacy is good governance. So let me start off by giving the context of this discussion. We are now experiencing one of the highest prices of all oil products. This was triggered by the Iran war, and now everybody's suffering, particularly the Philippines, because 98% of our fuel needs are imported. So we will discuss together with our guests what are the implications of what's happening now in relation to the Oil Deregulation Law or Republic Act 8479. Ano ba ang magagawa natin? Ano ba ang ginagawa ng gobyerno at hindi nagagawa? So with that, maybe I can ask Sec Al to make a statement on this one. Sec Al? Well, good afternoon. Good afternoon, John. Good afternoon, Madam Cora, and kasamang Romy. Very relevant ang pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa oil. No? At least we have oil, nga lang mataas ang presyo. Kasama kami ni General Romy sa DOE, sa energy sector, when he was itong member of the board of PNOC. No, and I was as a DOE secretary. We discussed this. We experienced this kind of a problem also in 2019 when there was a disruption in the flow of oil to the country because of the damage in the facilities of Aramco
in 2019. And we have studied what we should be doing. So, ngayon, itong oil industry, nasa kamay lahat ito ng private sector. The government is just a regulator. And we know that being a regulator, medyo kulang siya sa authority, sa power. And sinasabi ko rin noon, that is because of medyo fragmented ang sa DOE. Another side ng aside from the oil, of course, alam natin ang problema, katapat din yan, pagpalo ng langis palo ng presyo ng langis, palo din ang presyo ng kuryente. Especially in the island provinces, no? In the island provinces where majority are serviced by the what do you call this, by the cooperatives, and mostly a good percentage of them are dependent on oil. So while we here in Metro Manila are not seeing the effect yet of oil price increase in the electricity or in the energy side, in the provinces that is already felt. No? That has been felt already, especially in the SPAG area or the small power unit, no? Yung mga island provinces natin that are still serviced by NAPOCOR. So malaki talaga ang problema. So the oil is deregulated. If we talk of oil, oil is deregulated. When we talk of oil is deregulated, what do we mean? We mean that it is free and kanyan. Yung sabing nasa kamay ng pribado at saka demand and supply, dictated by the demand and supply law. Okay, so if there is a effect on the supply, and the demand is there, the price goes up. So yan nangyayari dahil sa kaguluhan sa Middle East, Iran-US conflict, ang supply of oil is greatly affected. And that's why we see now diesel going beyond 100 peso per liter. And also gasoline, almost doubled na rin, no? ang presyo ng gasoline. Are we seeing are we seeing the end of it? Will it go down? So now, this week, we saw that there is a downward adjustment. Will there be an adjustment next week? Depends on how it will continue the prices in the international market. So when I was at the TOE, at the end of our term, kasama kami ni Gerald Romy, we rendered a transition report. No? Transition report, this is what we have done, and these are the things that we need to do. No? Parang ko namin sa next administration, the things that we need to continue. One of them for the oil, knowing that everything is at the hands of the private sector, and the price is dictated by the supply and demand, and the government cannot do really much, no? Kasi sinasabi nga ng aking mga na successor natin sa DOE, sinasabi lang monitoring lang, no? Nagmo-monitor sila. Tama, monitoring, but it requires also monitoring requires action, no? Hindi naman pwedeng monitoring lang 'yan. Kailangan requires action. Kung sabi ka natin, kung sa security guard, no ID, no entry, hindi naman monitoring lang na pumasok, no ID ka, pasok ka pa rin. Pag no ID ka, hindi ka pwedeng pumasok. So, there must be certain action. Now, going back to the transition report, ang sinasabi natin doon sa transition report, pagdating sa oil, no, ano ba ang problema natin? So, yung economic efficiency is addressed by the oil deregulation law. Supply and demand, the price is dictated by the supply and demand. It's in the hands of the private sector because the argument, it can be handled better by the private sector. But there are other things that cannot be just dependent on the private sector. And what is that? Siyempre, yung security, on the energy security. The government must have a role in ensuring energy security. That's why during our term and in our transition report, we recommended the putting up of a strategic petroleum reserve. No? Na nandun yan, that is administered and handled by the government. Okay.
Now, ako naman, hindi rin ako, having been in the private sector and experienced in also, having also worked at the government, I've, I saw both sides. No, it's not fair to say that the government or the private sector can handle it better. There are things that the government can handle it. The people of government can handle it. There must just be a better system and better implementing laws to be able to do that. So, yung strategic petroleum reserve, sinasabi natin, dapat gobyerno tumayo niyan. Nandun na yung ginawa natin. And it was actually, I assigned that to PNOC. I tasked PNOC to do that because DOE is only parang sa kanya policy making. And the policy then that I defined is that let's come up with a petroleum reserve. Who will do that? I tasked PNOC to do it. No? Sir, natuloy ba yung strategic reserve? Unfortunately, I think we have attempted twice sa Kamara, no, pinapasok sa Kamara yan dahil siyempre kailangan natin ng legislative framework at saka yung sa Enabling rules law. of the implementation kanyan, no, nandun lahat, kailangan meron yan. Tapos kailangan din ng budget, pinasok natin yan. Pero hindi nakapasa, hindi nabigyan yan. Hindi nabigyan ng hindi masyadong napagtuunan ng pansin. No, natanong na ako, bakit? Bakit hindi nakuha yan? Bakit hindi nagawa? It's because of politics. Simple as that. Politika. No? So sabi ko nga dito, alam na naman natin ang problema. Alam na natin ang dapat natin gawin. Bakit hindi natin magawa? Yun lagi ang kinukuha din natin. No? So hindi natuloy yun. Unfortunately, whether it again, ayoko masabi fake news, but it came to my attention that this administration has defined oil as a sunset industry. So we don't need that petroleum reserve. No. So sabi ko, siyempre sabi ko, I cannot say mali ang kung yun. I don't know kung ano ang nakikita nila na hindi natin nakikita na bakit sunset industry ang oil. No. Hindi sa akin hindi naman sa akin. Kung ako ang tatanungin, is it a sunset industry? I don't think so. Sinong nagsabi niyan sunset industry ang I oil think industry? that became the policy of DOE DOE after you. after me. Sir, kasi ang tanong ng iba dyan is, if there's such a recommendation, why didn't you do it during your time? If there is, There is such a recommendation to set up a strategic reserve. Bakit hindi nyo ginawa nung nandyan pa kayo? kaya nga, no, we were trying to implement it. We are doing it. But for us to really, to really do it, no, to put it into place, you need the money. The funding. Oh. Doon tayo So, na... and you need what rules will apply. So kailangan doon ng law to do it. That's why pinasok namin yun, present namin yun sa Kongreso. Even during our budget deliberation, nandun yun. No? And it is in my transition report, which we have submitted to this administration. Ma'am Cora, what can you say about yung sinasabi ni Sekal? Okay, I'll take it from the economic standpoint. No, observation ko to beyond just the oil crisis. Sa tingin ko, kahit anong crisis ang dumating ngayon sa Pilipinas, ang gobyerno natin medyo limited yung capacity niya para i-address or tugunan yung crisis. Bakit? So there are 6 points na nakikita ko kung bakit hindi niya kayang magkaroon ng meaningful response to the crisis. No? So unang-una, napakalaki ng fiscal deficit natin every year ngayon. Almost 2 trillion, hindi billion, 2 trillion pesos ang deficit. Okay. Bakit? Kasi may corruption, tapos may overspending. So, they go hand in hand kasi kung walang corruption, magkano ba yung so far yung nabanggit no for the last 3 years sa ghost projects? I think it's about 1.4
trillion, di ba? It's almost 1 year of our deficit. So, lumalaki yung gastusin ng gobyerno, pero yung ginagastos na yun hindi pumapasok sa economy. So, kailangan ma-address yan, yung corruption na yan. Ikalawa, dahil nga malaki yung deficit, malaki yung utang. Okay. So, halimbawa, gusto nilang magbigay ng subsidy ngayon dahil gusto nilang pababain yung presyo ng gasolina. Hindi nila kaya kasi saan sila kukuha ng additional funds? Kaya ang laki ng debate nila, ibababa ba yung fuel excise tax, ibababa ba yung VAT. Hindi magawa nila kasi unang-una, to be very frank about it, magiging limited yung flexibility nila for corruption. Di ba? Kasi liliit yung unprogrammed funds eh. Yun. So, kumbaga walang political will to actually observe good governance. Ikatlo, yung ekonomiya natin is on the brink of recession. Okay? So, bago pa mag-Middle East crisis, mahina na pabagal na yung ating ekonomiya. Yung growth natin, 3% lang no fourth quarter. Kung walang OFW remittances, recession na tayo last year pa lang. So this year, malamang we go into recession already kasi unang-una, negative na yung growth ng investments. No? Yung investments, malaking bagay yan kasi yan ang nagbibigay ng trabaho sa mga tao. So kung walang trabaho, anong ipang bibili nila ng pagkain? Lalo ngayon na tumataas ang presyo ng bilihin dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis. Tapos isa pa, dahil nga sa corruption, yung infrastructure projects hindi nai-implement. Malaking bagay rin yun sa pagbibigay ng trabaho sa mga tao. So ganun pa rin, balik tayo sa unemployment, di ba? So mataas. Kaya importante rin na magbigay sila ng mas maraming trabaho ngayon. Pero paano? So yun yung tanong ko. Ikaapat, yung revenue base ng government. Kaya ayaw rin nilang nahirapan silang magbaba ng tax kasi ang inaasahan lang talaga nila na meaningful tax base is the VAT, tapos addition doon yung mga excise tax. Kasi dapat mag-depend sila talaga sa corporate taxes, yung mga taxes sa mga mayayaman. Kaya lang, kung mahina ang investments, mahina ang business environment, mahina rin yung tax collection from the business environment. Second, meron din corruption on the collection side. Diba? So, marami tayong naririnig na kwento na ang BIR maraming loopholes pagdating sa revenue collection. Okay? Ikalima, yung gobyerno natin, at na-mention na rin ni Secretary Cusi, no, na the government is in disarray. Parang, alam mo, they're moving like a headless chicken kasi mahina ang leadership. Okay? So, baga walang foresight. Meron kang energy emergency executive order, pero nai-implement ba to? May ngipin ba yung energy emergency na yon? Parang wala, hindi ba, Yun, Secretary? tama ako. So, kasi, yun nga, so, anong kaya nilang gawin? Sa price monitoring na lang eh. Pwede naman sila mag-monitor, tapos pag nakikita nilang mas matindi yung pag-akyat ng gasolina dito sa Pilipinas kaysa sa pag-akyat ng crudo, doon pa lang dapat may sinusuheto na silang mga gasoline stations po, di ba? Pero bakit gano'n? Nag-runaway talaga yung presyo ng diesel. Ganyan. So, talagang makikita mo, medyo kulang talaga sa pagmomonitor. Lalo na pag naririnig natin na twice a week lang sila pumapasok sa opisina. Ika-anim at the last one na na-observe ko at na-mention na rin ni Secretary Cusi, yung politics above all. Ganyan. Masyadong politicized yung environment. So, tignan mo, yung Congress, imbis na mag-focus talaga sila sa crisis management, nagpo-focus sila ngayon sa impeachment. Okay? So, yung hindi mo maintindihan ang priority ngayon ng government. So, dun pa lang sa impeachment, magkano ang ginagastos ng Congress dyan? Tuwing mag-hold sila ng trial at saka yung oras ng mga tao naaaksaya dahil dyan. So, yun. So, I think, lalala pa yung sitwasyon dahil nga hindi pa natin talaga nakikita yan sa mga numbers kasi nag-umpisa pa lang yan ng March. Pero nung March, yung inflation, tumaas na yan ng 4.4%, 4.1% galing sa 2.4% noong February. Ang tingin ko nga, parang minamasahe pa yung inflation numbers kasi pag tinignan niyo yung food inflation, tumaas lang siya ng 3%.
Pero yung components niya like rice, corn, vegetables, ano pa ba yun? Fish, mas malaki yung tinaas kesa sa 3% ng overall food inflation. Sabi ko, bakit ganun? Kasi kung yung mga major components niya, laki ng tinaas, bakit yung average mababa? So, ang tingin ko, April, hindi na nila kayang Masahihin. masahihin yan. Kasi talagang full month, nararamdaman natin yung mataas na presyo. At makikarry on na yan sa pagkain, sa iba pang bagay. Kasi essential commodity ang langis. So, ang mangyayari rin dyan, dahil nga, hindi lang sa pagkain niya, no, affected rin ang cost of doing business. Kasi lahat ng business gumagamit ng gasolina at saka crudo. So, kung ganyang kalaki yung inakyat ng crudo, malamang magko-cost cutting yung mga kumpanya at baka mag-lay off sila ng mga employees nila. Okay. So, medyo malaki ang epekto nitong oil crisis na to. Kumbaga, malala na yung economy to start with, tapos nadagdagan pa nitong oil crisis. Tapos ako, hinihintay ko pa yung rainy season kasi crisis ulit yun, disaster, di ba? Malamang magbabaha na naman. Pero wala tayong naririnig na pinepursue yung mga flood control projects. So that's why I started with the government's ability to address any form of crisis. Kasi ang feeling ko, parang walang political will, at nasabi na rin yan ni Secretary Cusi, no? Walang political will itong gobyernong to ngayon na isipin talaga yung kapakanan ng masang Pilipino. Salamat, Ma'am Cora. Yung thread nung sinasabi mo actually can be summarized into three things: corruption, unprecedented corruption, incompetence in management, at saka there's too much politics involved. So, Jen Romy, what can you say about that? Ganito, no? Very timely itong ating discussion ngayon, yung topic. Dahil nga dito sa ating ongoing oil crisis, of course, alam naman natin na may giyera sa Middle East. Ito yung resulta ng disruption ng ating supply, tumaas yung presyo ng importation. Ngayon, ang problema dito ay yung nga sinasabi ni Ma'am Cora, ni Secretary Al, hindi masyadong nagagampanan ng gobyerno ang dapat niyang gampanan sa panahon ng krisis na ito. Ang sinasabi ng gobyerno, merong 60 days inventory level o stock level ang gobyerno bago umutok yung giyera sa Middle East. Ngayon, ilang araw pa lang, nag-shoot up kaagad yung presyo from 55 to 60 pesos per liter ang diesel. Tanyo ngayon, ang presyo ngayon 150, 155 to times 3. So, yung nga, yung pa lang nakikita mo na doon yung may crisis, mga tao naghihirap, umiiyak nga marami, lalo na yung mga nasa transport sector, yung mga driver, mga tsuper, yung mga manggagawa, yung mga mangingisda na nagpupunta sa laot. Ngayon, parang helpless yung gobyerno para mapigilan yung pagtaas ng presyo na yon. Yun ang masakit doon. So, itong mga oil companies, samantalang yung mga karaniwang tao ay naghihirap, parang lumalabas na nananamantala sila. Diba? Dahil binibenta nila kaagad na napakamahal yung presyo ng langis nila, samantalang nabili naman nila ito ng mura na presyo noon. Okay? So dapat dito papasok yung gobyerno para mapigilan itong sobra namang pagtaas na ito. So marami nahihirapan, crisis, pero meron namang lalong yumayaman. Di ba? So parang kulang. Ngayon, ang gobyerno natin nagpalabas ng Executive Order 110, itong National Energy Emergency, supposed to be para ito nga may action gobyerno. Pero sa akin personally, parang optics lamang ito Hindi naman to talaga walang ngipin Dahil ganun pa rin mataas pa rin ang presyo ng langis. So, hindi lamang langis ngayon dahil of course affected lahat ng mga
chain reaction dyan sa mga pagkain, mga ibang commodities, yung mga serbisyo. So dito dapat papasok ang gobyerno. Paano gagawin ng gobyerno? Di ba? Dito, kasama tayo dito sa rally sa Liwasang Bonifacio ng mga kababayan natin sa Batangas. Ang sinisigaw nila dyan ay ito nga, bawasan, pigilan ng taas na presyo ng langis, reduce yung VAT. Pero sa akin, sa amin sa United People's Initiative actually, hindi lamang yung VAT ang tinitingnan natin na ma-reduce. Dapat mawala na yung VAT, mawala na yung excise tax. Kasi nga, sinasabi ng gobyerno, malaking kawalan sa gobyerno pagka nawala yung excise tax at saka VAT. Dahil windfall, about what, 400 billion yata, mawawala, something like that. So sinasabi nila, ang kerosene lang ang kanilang binawasan yung VAT. Dahil mas mahihirap daw ang gumagamit ng kerosene. Pero kunti lang gumagamit ng kerosene kasi karamihan diesel di ba? Anyway, ang problema doon, kailangan nila ng pera, sinasabi ni Ma'am Cora, para to support, supposed to be, other government projects. But sa katotohanan lang, again, isang project sinasabi nila ay yung ayuda, nasanay ng mga taong ayuda. So, problema doon ay, kunwari 100 billion ang nakaprogram sa ayuda, hindi naman napupunta 100 million sa mga tao At saka hindi naman lahat nabibigyan Kung sino lang yung mga paborito ng mga local government, yun lang nabibigyan. Yung karamihan hindi naman nabibigyan. Tapos masama doon, nakukurap. Naibubulsa yung karamihan ng mga ayuda na yun. Yun ang masakit doon. Anyway, sa amin, aside from yung reduction, o hindi lang reduction, kundi talagang suspension ng VAT at saka itong excise tax during this time of crisis, kundi dapat ang gobyerno busisiin yung mga cost, yung import cost, yung landed cost, yung profit margins itong mga oil companies na ito. Kasi crisis Doon sa ating oil deregulation law, bawal talaga yan ang kontrolin ng presyo. Regulatory, ang DOE, PNOC supposed to be implementing agency. Pero sa totoo lang, parehong ano yun because of that law, parang impotent yung PNOC. Pinagbabawal yung control, pero yung dapat yung PNOC doon, to my mind, is dapat hindi niya pwedeng kontrolin ng presyo, even DOE, kasi nga competition yun But PNOC can, participate in the competition. Isang pwedeng gawin ng PNOC yun na ginagawa namin is direct importation, state importation ng mga crudo, for example, or yung mga diesel. Sinubukan natin yan doon sa PNOC. Unfortunately, pagdating doon sa kasi kailangan ng legislative approval yun, nawawala, natatanggal yun, ayaw nila na mag-import yung PNOC. Kasi mag-i-import ka, di ba? Mari, pwedeng ipasa mo yan na mura kasi government-to-government procurement, for example, from other companies, other countries. Pwedeng, mag-tolling lang sa PNOC as a Petron for the refining, o pwedeng PNOC can go into direct marketing and sale. Pero hindi nga nangyayari yun. Pati nga yung project natin sa PNOC, sir, o sa DOE na Strategic Petroleum Reserve, kasi importante ito Pero mo, meron tayong crisis, 98% ang ating langis ay imported. Meron tayong local oil production dito, pero hindi naman nare-refine sa atin dahil hindi mag-match yung technology ng refinery natin. So, ini-export din yun. So, basically, 100%. Parang ganun dependent tayo sa abroad. Parang ganun. So, aside from direct state importation, pwede pa rin kontrolin actually ng gobyerno. Hindi kontrolin. Yung ating kasi, even sa batas natin, in times of emergency, in times of crisis, hindi lamang pwedeng kontrolin ng presyo, pwede actually i-take over ng government. Yung mga oil companies na yan, pagka sinabihan sila na dapat ganito,
hindi kayo sumunod, pwedeng temporary takeover. Nasa ano yan, batas yun eh. Yeah, Jen Romy, napakaganda But it nung won't work. tinumbok mo. Oo. Kasi sinabi mo na the President declared a state of national emergency. Correct. So that clothes him with powers na normally hindi pwede. Like price control, etc. Ginawa na po yan ni President Arroyo before eh. So, pwede naman pala, bakit hindi ginagawa? At saka yung meron silang sinasabi na yung phenomenon of racket and feathers. Alam mo ba yun? Pagka sumipa ang presyo sa world market, Mabilis. ang bilis ng taas. Pag bumaba naman, parang feather, dahan-dahan ang pagbagsak. Eh, kitang-kita No, ng taong bayan yun. In fairness, no, yung sa price mechanism, there is a price mechanism being followed on going up or going down, no? Kung ipaparot natin yung sinasabi ng mga mamamayan, ganyan sa sinasabi, bakit pagka bumaba ang bagal, bakit pagka tumaas ang bilis? No? That's where we are, yung sa, yung sa regulation, pinaghahanapan tayo dyan, no, sa mga regulation. Galing ako sa DOE, hindi ko gali na, kukunin ko yung pinanggalingan ko. Pero sasabi nga natin, may pagkukulang. No? Ang pagkukulang is a very soft description Political. of masyadong kanya. Politically Diplomatic, correct. Oo. Kasi meron yan eh. Una, again, nandiyan sa transition report yan, we ask for the unbundling of oil prices, the pump prices. Gusto nating malaman magkano yan. Diba? Katulad yan ng any commodity, alam naman natin na kung ang presyo 100, alam natin ang components more or less. Lalo na for essential commodity like oil. So, since oil is deregulated, handled by the private sector, and the government is the regulating body or the watchdog to protect the interests of the public, of the consumers, gusto natin na every ang presyo ng ano ba yan? Deregulated competition no? Ano ba nangyayari sa competition? Reklamo, is there a cartel? Dahil pare-pareho ang presyo. Okay. So, during our term, General Romy, nag-issue tayo ng policy of unbundling the price, knowing that it is all imports, majority. So, we want to know what is the commodity price, the product. Magkano yan? Ano yung oil? Kasi we base yan doon sa international market. And to bring this oil, there are a lot of components, including freight, di ba? Port charges, insurance, vessel charter, exchange rate, loss in transit o evaporation and everything. Those are factored in. So, bagdating dito yan, ano yung presyo yan? Ngayon, kinuha natin yan, dinimand natin ang unbundling of prices ng oil. Unfortunately, na TRO na dala tayo sa korte dahil hindi nga daw natin authority yun, wala tayong authority. Yun ang sinasabi ko na medyo kulang ang ating power, no, na hindi na define. Oh, you're the regulatory body, but as a regulatory body, what is my authority? No? What is my authority? Sabihin mo lang sa akin na, you can penalize. Pagka nag-penalize ka, what kind of penalty? And then, ang mga limits. Ganon, pupunta lagi yan sa korte bago ka makapag-implement. Kaya nga, Secretary Cusi, yung parang inaano ko nga, bakit yung Congress, dapat gumagawa sila ng mga amendments ngayon, di ba? Dapat. Or mga bills to improve this kind of situation or to prevent in the future. For instance, meron tayong excise tax on fuel. So yung nakokolekta na yon is about 160 to 180 billion pesos per year. So pag yun, yung nakolektang yon, pumupunta lang yun sa National Treasury para gamitin sa budget. Pero bakit hindi sila gumawa ng bill
na yung perang yon pumunta sa isang stabilization fund para during a crisis, meron kang oil price stabilization, di ba? Nagawa na yung oil stabilization fund dati eh. Oh, ba't nawala? Di ba? Nawala. At saka yung Malampaya Fund that is supposed to bring down the price of Yes, oo. Bakit hindi nagagamit yun, di ba? So, or hindi nagagawa? Kasi we really need savings eh. Kailangan mag-create ng savings or, money for rainy day ang gobyerno para pero masyadong distracted ang Congress ngayon sa politics kaya walang pumapasok na discussions na ganyan. Napakaganda po nung sinabi nyo, Ma'am Cora. Kasi nakatutok tayo, parang teleserye na nga eh. Na nakatutok tayo sa impeachment. Pero ito, na involved na yung sikmura natin, pagkain, pag-travel natin, hindi nabibigyan ng atensyon. Alam mo, napanood ko nga si Congressman Leon Leviste at ang sinasabi niya ay kahit na may order na the higher ups, meaning the president, na-overrule siya ng kanyang executive secretary, huwag daw gagalawin yung excise tax at saka yung value-added tax. Na hindi naman elected official. Elected or not, pagka nagsalita na yung presidente, susundin. Correct. That tells you about how weak Yes. the leadership is. Okay, mabalik lang ako doon sa unbundling. Kasi tinatanong lagi ako niya ng unbundling. Bakit yung unbundling? Na TRO yan. That was 29 unbundling order ko yata, circular. I don't remember if I did that in 2019 or 2020. I don't remember anymore. And na TRO, so hindi na ilabas. And then, umabot hanggang Supreme Court yan. So in 2024, middle of 2024, Supreme Court upheld the position of DOE to unbundle the price. So dapat in-unbundle na yun. That was in middle of 2024. So kasi that will answer the question, bakit ganun ang presyo? Bakit nagtaas? So ngayon sila nagkikilos na i-unbundle natin ang presyo. But that was 2024 pa nagkaroon ng decision. Dapat noon na-unbundle sana yung Parang input presyo. cost, alam mo. And another, siyempre, okay naman yun, negosyo. Sabi nga, two sides, economic efficiency, energy security, ganong dalawang bagay lagi. No? So, ang oil deregulation, we look at the economic efficiency. Para nandyan yan, na-address yun. Pero ang hindi nakabalikat doon, yung security. Yung sinasabi natin dito. No? Kaya sabi natin, kailangan balansihin ito. Yung sinasabi natin, balansihin ito because this is not the last time that it will happen. Yun ang kaya ko lang inuulit ba na dapat balansihin natin to. Alam na natin ang problema. And people of government are intelligent. No? In Congress, sabi mo, Madam Cora, na bakit dapat hindi sila nag-i-issue ng ganon? Bakit hindi nila tinulungan ang DOE when we were when we were questioned in court, when we ordered the unbundling of price? Sir, not too many people actually understand yung unbundling. Pwede bang i-explain ninyo ano ang Sinasabi epekto nga natin nun? sa inyo, pagka may produkto tayong binibili, alam natin ang composition ng presyo. Ano ba yung product, Breakdown. ano ba yung palagang commodity dyan? Ano ba ang malaki dyan ng pasahe? Katulad ngayon, pumili tayo nyari lang repolyo. Pagka repolyo, bumili ka dito sa Maynila galing sa Norte, mahal. No? Sabi, bakit ang mahal ito? 10 piso lang yun dun sa Benguet. Norte. Pumili ka ng sibuyas pagka ngayong Mayo. Sabi niya, ba't ang mahal? Pero doon sa Mindoro, 10 piso lang yan. Sabi niya, bakit dito binibenta mong 100? It's because of the logistical cost. No? So gusto nating makita ano ba yung logistical cost. Katulad ngayon, may mga reasons naman bakit. No? And this is what I said na dito natin makikita kung ano ang dapat na steps that we have to undertake. Remember that
Ngayon, dati sabi nga doon to charter a vessel to bring oil from UAE to bring it to the Philippines, for example, a VLCC or a very, very large crude carrier, dati-rati 50,000 lang ang charter fee per day. Ngayon pumapalo 500 Wow, times 10. dolyar. So, ifa-factor lahat yun. So, siyempre ngayon, sa forecasting ng ganyan, ano ba ito? Bababa ang presyo ng, bababa ang presyo ng charter fee that affects the price of oil or not? Sasabihin ilang VLCC ang na-damage? Ilang refineries ang na-damage? So, it affects the whole thing, and we want to see it there, no? Dito sa factor na ito, yun ang unbundling. Hinihimay-himay natin yung produkto. So, sasabihin ng DOE ngayon, mga kababayan, ito ang presyo, bakit ganito ito? No? Hindi naman sabi nga ng mga tao, ikaw ang Petron, ang pinakamababa yata ngayon ng presyo, di ba? Ikaw Petron, ikaw Shell, ikaw Caltex, ako Phoenix or whatever, no, ganyan. Unioil. Sabihin natin bakit pare-pareho tayo ng presyo? Hindi naman pare-pareho ang administrative cost natin. Actually, maganda nga pa yung sinasabi niyong unbundling. Kasi bakit crudo ang pinakamataas, mabilis na pagtaas, no? Samantalang ang crudo, diesel pala ang pinakamabilis yung pagtaas. Diesel. Samantalang ang diesel, less processing yan, di ba? Kasi dirty oil yun compared to gasoline. So, bakit yung diesel pa, yung pinakamataas na increase or pinakamabilis? So, yung presyo ng crudo umakyat ng 65%, pero yung diesel umakyat ng 167%. Bakit ganun? So maganda nga po talaga na ma-unbundle yung pag-akyat ng diesel na yon. At saka yung presyo kasi ng oil, yung ini-import natin, Breakdown. there's only one refinery in the Philippines, that is sa Petron. Petron. So Petron can import crude oil and then refine it in the country. So doon marami tayo doon. Then maraming byproducts na nakukuha, ganon. Then now sasabihin natin, bakit mura ang Petron? No? Ang other players are importing from our neighbors clean product na. Okay? Pagdating dito, gasoline na yon or diesel na yan. Diretso na yun sa station. No? Ganon. I think Petron also imports clean product na. Yun talagang gasoline, pero I don't know how many percent. Hindi wala akong ganun. So may pagbabago, may presyong ganun. No? Bakit tatanungin natin ngayon na bakit is the price of diesel now 128? Hindi ko alam. Baka makapuno. It depends. May mga 130, 150, 140, ganun. Kanina, nagsabi lang sa akin, no, I think when we were discussing it outside, sabi, sa kung ako nagpapagasolina sa Petron because on diesel 120 lang, 8 pesos ang diferensya. I don't know who said it to me kanina na may 8 pesos diferensya. So, ikaw sa kanya, bakit? No? Bakit? Ang sinasabi nila dyan, sir, tungkol sa diesel at saka gasoline, yung inelastic yung demand for diesel. Kasi itong ginagamit sa industriya, sa transportation, public transport, etc. Yung gumagamit ng gasolina, yung mga private sector, in fact, I'm doing that, hindi ko muna ginagamit yung kotse ko. Nag-MRT na lang ako, nagte-train ako, nagta-taxi ako, and I save a lot. But, yung demand and supply nga. So, there's much demand for diesel, kaya sumipa yung presyo. Yun ang explanation nila. Meron pang isang punto na parang lagi tayong huli. We know we are a tropical country. We have so much sunshine. Ngayon nila pinag-uusapan yung solar power. Whereas, dapat nun pag ginagawa yan, ano ba tayo? Pagka bumaba na naman ang presyo ng
oil products, kakalimutan na naman natin yan. That is a long-term project that should have taken care of a large portion of our energy needs. Meron isang, sir, ito bagong-bago. May tumawag sa akin from Mindanao. Yung Maria Cristina Falls, hydro, ay ire-rehab daw ng private sector. Anong ibig sabihin nun? Patatakbuhin na naman nila yan. At wala naman tayong control dyan sa power na yan. And for the longest time, okay naman ang patakbo ng gobyerno tungkol dyan. So they're now crying foul. They're against it. The people in Mindanao are against it. But baka ituloy. Hindi ko alam kung ano ang consideration. Private, kung naman, kung i-rehab, you said rehab kasi, kung rehab, maybe it's just for, updating, for enhancement, for mga repairs, ganon. That will be done by a private sector. Wala naman sigurong problema yung kung if they got somebody to do the job. Kasi mangyayari dyan, sir, they will operate it and they will be the one to collect. No, then they're going to say the transfer transfer na yun, may privatization yun. In the guise of rehabilitation. Ipra-privatize talaga. Well, I won't be able to comment on that without really information. Yes, sir. Mabalik po tayo dun sa diesel kasi maski sabihin nilang malakas yung demand sa diesel, bakit sa ibang bansa, siguro ganun din naman ang demand sa diesel, di ba? Bakit sa ibang bansa hindi naman ganun yung tinaas ng diesel? Lalo na, I think sa Asia tayo yung pinakamataas eh. Tama po yun. Yun nga yung tinatawag nilang rocket and feathers eh. Na ang bilis tumaas yan at ang bagal bumaba. Ano ba? Sana pag-isipan na makita natin talaga yung magkanong kinikita nila so that maybe the government can say, let's set aside part of the windfall profits para sa stabilization fund. There are so many things that can be done. Pero bakit hindi ginagawa? Ayun Baka na. busy sila pag-impeach. Yung priority nila talaga wala sa tao. Kasi kung titingnan mo talaga, yung diesel, yung talagang, ang pinakatatamaan dyan, yung masa eh. Diba? Kasi yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga bus drivers, ganyan. Valid yung point ni Ma'am Cora, no? Tama. Kasi alam ko, nung bata-bata pa ako, mahal yung gasolina eh. Mura-mura lang yung diesel. Pero ngayon, baliktad. Baligtad Diba? eh. So dapat kung ano talaga yung unbundling na sinasabi ng DOE, ni Secretary Alcusi, na makikita talaga yung mga specific cost ng mga yan, makikita doon kung bakit ganun. Oo. Bakit malaki ang margin ng diesel compared sa Sa gasoline. gasoline. Okay. Ngayon, doon naman sa sinasabi mo na Maria Cristina na power plant, yan, Yep. I suppose. Hydro. Hydro. Oo. Again, maaaring magiging katulad itong privatization, oil deregulation na ito. Di ba? Dati yung Petron, Yeah. PNOC yan eh. Galing PNOC. Yung oo ating nga. mga geothermal, PNOC yan eh. Yeah. Di ba? Na-privatize na rin. Na-privatize, di ba? So, sa akin, personally, isang, hindi lamang pananamantala, paglalapastangan sa, yung mga, actually, yung privatization na yan, dahil tulad yan sa oil, the rationale for the privatization or the deregulation of the downstream oil industry is to encourage competition. Diba? Para may competition from the private sector, supposed to be ang presyo. Hindi nga Unfortunately, ganun ang nangyari. Hindi ganun nangyari. Kasi instead of competition, parang nangyari collusion eh. Correct. Na Collusion. pagka nagtaas ng presyo, halos pare-parehas at saka sabay-sabay. Pag nagbaba, mabagal na babagal, sila lahat. Bakit pare-parehas ba ang bili nila? Pare-parehas ba ang efficiency nila? Hindi naman. So, bakit ganun?
Saka titingnan mo kung nung hearing sa Senado ba to? About the oil, ito, crisis. Yung mga taga-DOE, kung yung mga justification na bakit ganon, na napabayaan yung pag-spike ng price, na parang helpless yung government. Parang, ang justification nila, yun yung justification ng mga oil companies eh. Di ba? Titingnan mo, parang helpless ang government. When you say government, siguro we're referring to the topmost. Kasi nag-declare na nga siya ng national state of emergency. Bakit hindi yung executive secretary niya ayaw ibaba yung value-added tax? At certain point, I think ang idea is if the price of per barrel reaches this level, ikon muna, wala muna. Hindi naman zero, wala muna. Doon sa anything above that, ayaw pa rin eh. At saka, how can a mere executive secretary overrule his president unless he's not present? Acting president daw siya. Hindi Which ko is alam yan. illegal. Which is illegal because only elected officials can be acting presidents. Hindi. Yan lumalabas sa Baka social overacting. media kasi. No, I think naman, ang iniutos ni Pangulong BBM is a reduction in VAT on LPG and kerosene, no, but not on diesel and gasoline. Hindi niya ikinuha yun, hindi niya pinag-utos yun. No, so lang yun, selected items in lang do sa petroleum products. And what I can remember, LPG, kerosene. Yun ang ikinuha niya, pinasuspend niya. But for diesel and gas, hindi nila yung tinatch ang VAT and excise tax. And Secretary Go ay made a justification na bakit hindi agad magawa yon because of revenue requirement of the government. Exactly. Yun ang kinukuha niya. Siyempre, they're Matching. looking at the bigger picture. No? I mean, coming from the government, they're looking at the bigger picture in running the country. Pero dito, tinitingnan natin itong oil lang. No? Pag tinignan natin ang oil, doon sa VAT niya na 12% and the price now, talagang windfall ang additional revenue ng gobyerno. The excise tax is a fixed amount. 6 pesos for, tama ba ako? 6 pesos sa for gasoline. diesel and 10 Hindi, pesos, 10 pesos for sa- gasoline. yeah. No? Ganon. So, it's a fixed amount. So, kung sa diesel, sabi ko nga niya, sa diesel, kahit Value-added. kung nyari, kwentahin lang natin, simple mathematics, tanggalin mo na agad yung excise tax, bawi ka pa rin doon sa VAT, no? Dahil sa taas niya, yung sa 12% na VAT, bawi mo pa rin yun. Andun pa rin. Makukuha mo pa rin yung revenue. But of course, sabi nga natin na binibigyan nila a bigger picture running the country. Kung ano natin yan, alam natin, kung kami tayo not part of the government, we can criticize that. But we need also to look at the bigger picture. Ang kinukuha lang natin dito ngayon, sabi nga natin is that, what can we do? Mahirap naman lagi, puro criticism na kikriticize natin, sinasabi natin na gano'n dapat gawin. Pero bakit hindi ginagawa? They are seeing something. Sinasabi nga, mga corruption. Kasama na siguro yan. Pero actually, Secretary Cusi, marami pong pwedeng gawin ng government Marami because they naman, can do austerity measures. Okay, so they're going to reduce the revenue. So yung expenditure nila, bawasan nila. Tama. Diba? That's why, ang sinasabi ko, first and foremost is check the corruption level because the corruption level is really massive. Kaya actually, it's taking 5% of our GDP. Ganon Yeah. kalaki. Tama yun. So, if they remove that, ang laking bagay yan kasi then, you can do the subsidy. Yes. Diba? Tapos, yun nga, so, ano pang pwede nilang bawasan sa mga gastos nila? Yung mga biyahe nila. Yung mga seminar abroad, seminar kung saan-saan dito sa mga resorts, di ba? So, marami silang pwedeng ibawas. Mag-austerity measure muna sila sa government. And then they can find, they can actually balance the budget better. So, they cannot just
put the burden on the people kasi hirap na nga yung mga tao eh. So ano pang itatighten? Diba? Yung iba nga wala nang trabaho. Isoli lang nila yung 1.5 billion, Yes. trillion, ha? Trillion. Na ninakaw Oo. nila, eh. There are, Sobra-sobra totoo naman din. yun, Madam Cora, marami talagang, maraming measures na magagawa, no? Streamlining the government Yes. organization. Alaman nyo, sa mga ganung bagay, no? Even sa DOE, we recommended for abolition, no? O ng certain position or certain agencies na nagduduplicate lang ang function. Pero siyempre, to do that under our system, it's easier said than done. Talagang ang politika papasok ng Yan, exactly. So, papasok ng kasi katulad nga nito, sabi nga namin, yung katulad babalikan lang natin sabi nga natin lagi, economics and security. Babalanse natin yan. In an essential commodity like oil. How are you going to do that? So, sinasabi natin, it's all in the hand of the private sector. So, it will be an endless debate on how to do it. No? But seeing the problem in a Philippine environment and the landscape, anong dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin? So ako sasabihin ko sa akin, ako sasabihin ko sa gobyerno, I think the government, you have a PNOC PNOC as an organization that should participate in the oil trading. Sabi nga dyan we had Petron before, di ba? But nabenta na. So sabi nga ni Mr. Ramon, sabi niya, available naman yan for sale na kukunin na ganyan. No? But I think we don't have to go to that, hindi kaya ng gobyerno, and we don't have to go to that magnitude. Ang sa atin lang, siguro ang PNOC should participate as a neutralizer Oh, sir. para at least well-informed at saka yung for the energy security. Yun ang siguro ang Neutralizer, tulak natin na stabilizer. pagkuhan. Yun talaga, yun ang siguro na sa ngayon na gano'n. Na totally wag naman ibigay sa pribado. Dahil wala nang konekto. Katulad nito nga, bakit tumaas kahit tayo maghapong magkwentuhan bakit it's a feather and a rocket thing, wala talaga tayong kinukuha na. May sistema yan. Sasabihin nga natin DOE. Siguro we can ask DOE, how come in February 28, war broke out, tapos pagkatapos after a certain number of days, price already went up, hindi pa dumarating yung Tuesday. Because the established mechanism is that this week's price is dictated by the prior week MOPS price, no? So dapat ganun ang nasunod. Yun ang base ng sistema na sinusunod. But nawala yung sistema na yun. Parang nagkaroon na ng daily thing na nag-adjustment, no? Yun, hindi na kondon. Dapat doon na nabulabog na doon ko naman pinagkukunan ang DOE na dapat sabi, gumalaw sila. Bakit? Dahil they have to, because it's all in the hands of the mga capitalists, so sukutin naman nila. Yun lang ang kuha natin. Siguro, sabi nga lagi tatanungin, alam na natin ang problema, maraming diskusyon, kanya-kanyang ideas. So, on the oil, ano ang gagawin natin? Diba? Having that kind, kasi walang wala tayong magkukanan kung sagot. Siguro, this forum can say, eto ang ating ang position ng forum. Hindi ko lang alam kung pakikinggan tayo ng gobyerno. But Pero, at least, what can we suggest? But at least ang sabi niya, pakikinggan din, sa akin naman, not defending anyone, but just saying that expressing a mind na sabihin natin na ito naman ang contest. At napakahirap din naman na tayo puro sasabihin lagi na, bagay, kanya-kanya rin ang objective. Sometimes gusto nating, sasabihin natin ng mga tao, ano bang ginagawa ninyo? Bakit? Parang gano'n. Sa atin naman, from my point of view, is that what should we do for country and people? Sabi natin, walang ginagawa ang gobyerno, kulang. So ano dapat gawin? Sabi nga natin, nandiyan naman, meron na silang mechanism, meron din sila yung energy emergency. Pero sabi nga, what power does it give the authority? ang masasabi ko lang po,
as my last statement, dapat talaga magtino ang gobyerno. Kasi walang disiplina eh. You know, the fiscal discipline is lacking. That's why the budget went, crazy. As in crazy. Ilan na po So, utang natin ngayon? 18 trillion. 18 trillion. So, lalaki pa yan. Oo. So pag hindi nagtino ang gobyerno natin, talagang wala. Babagsak na talaga yung ating ekonomiya. Gen Romy, what can you say? Okay, klarong-klaro naman ang may krisis, dapat ang aksyon ng gobyerno dyan ay immediate din. Okay, maraming problema tayo sa ating oil, nakabase yan doon sa batas yung downstream oil regulatory law. Kung ano mo talaga, titingnan mo talaga yun, dapat mabago yun. Yun, i-amend ang batas. I-amend yung batas na yun. Tama. Pero meron ka dapat, meron yan, kasama yun. Meron ako dito na in fact, draft na executive order para sa Pangulo para maayos tong ating oil industry. That's a good one. Padala natin. Oo nga, pinadala na namin doon sa Okay, good. Malacanang. Anyway, immediate. Kasi may crisis ba't maramdaman ng mga taong bayan, lalo yung mga unfortunate kababayan, yung effect ng pag-reduce ng presyo, di ba? Kasi may chain reaction yan sa mga bilihin di ba? Pagkain and all the others. Meron ka ring short-term plan, medium-term plan, at saka long-term plan, strategic, para talagang, nandun yan sa aming recommendation. Yeah, tama yun. Kasi ang iba nagsasabi price control di ba? Pagka nagkaroon ng price control, ano kasunod nun? Shortage. Because the private sector, mag-i-import ba ng lugi? So the government has to Smuggling. import. Ang import ang magpapasok ng gobyerno. Though they will take the loss. So the same din yun kung bawasin mo na agad yung tax, di ba? You don't have to do a price control. Kung may transparency kasi, nakikita ng gobyerno kung magkano yung kinikita ng mga, at least mga yung malalaking kumpanya, then we can, I think the government can talk to them. We're in crisis period. Can you just moderate your greed? Huwag naman yung windfall profit na katakot-takot. Let's work on this together. Sama-sama tayong Yun ang mag-hirap. sinasabi ni Duterte, President Duterte before. Ganoon yung sinasabi mo. Kaya nga po, medyo Leadership. nakakakaba kasi hindi lang itong krisis na haharapin natin So kung hindi makatugon yung gobyerno ng mahusay sa ganitong krisis, paano pa yung mga future crisis, di ba? So yung abilidad nila na makatugon is very limited. Napakatabang ng response parati ng ating gobyerno ngayon sa krisis. Kaya maraming nga nagtatanong, ano na ang nagawa ng presidente under the national state of emergency? At iba nga nagtatanong, nasaan si presidente? Sa Malacanang. Nagja-jumping jacks. Nakita mo. Nakita mo naman magkasama sila ni Enrile dun Ikaw naman. Nandun na nga, nagkuha na nga. Nag-file tayo ng mandamos, di ba? Oo. Nag-file kami ng mandamos to compel yung kanyang declaration ng state of health. Nag-file din pala kayo ng mandamos. So, tingnan natin kung anong Supreme Court yun. Well, Sige, so again, let me thank Secretary Alcusi, si Maraming Cora, salamat Jen Romy, for this very enlightening discussion. Salamat din po. salamat po. Thank you. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Mabuhay ang Pilipinas. Mahirap ang